Makalipas ang 2 linggo. I can't keep quiet anymore. Gusto ko sanang magtapat para sabihin sa kanya na mahal ko siya pero hindi ko kaya. Nitong mga nakaraang linggo, nagalit lang ako. Buong araw ko siyang iniisip, wala akong ganang kumain kahit pilit akong pinapakain ni Liam. Hindi ako makatulog sa gabi. I know this sounds dramatical and cliché but it's true. Amanda told me to confess, but every time I am about to confess, walang lumalabas na salita sa bibig ko. Nakatayo lang ako, tinitignan yung mukha niya while he gives me a weird look, tapos sasabihin ko na lang nakalimutan ko na yung gusto kong sabihin sa'yo, lethological you know. Liam, noong araw na iyon, naintindihan ko ang gusto niyang sabihin tungkol sa trabaho ko. At tama rin siya, kaya, umalis na ako sa trabaho ko. I will join a new one after a year or sa company niya lang ako magtatrabaho. Kaya, pagkatapos patulugin si Angela, hinintay ko si Liam sa kwarto namin. Sabi niya malilate siya pero gusto ko siyang hintayin, hindi ko alam kung bakit. Medyo inaantok na ako dahil hating gabi na, at ayon, pumasok si Liam sa kwarto. Bakit gising ka pa? Tanong niya at ibinaba ko na ang phone ko. Just like that. Tinanggal niya ang suit jacket niya at iniunat ang mga kamay at inikot ang leeg. Masakit ba? Tanong ko sabay turo sa leeg niya. Medyo. Gusto mo imasahe ko ito? Sabi ko sabay lapit sa kanya. No, it's okay darling, sabi niya sabay halik sa noo ko. Okay fine, bumuntong hininga siya. First let me change. At tuwang-tuwa akong tumango at pinagmasdan siyang pumasok sa washroom. Lumabas siya makalipas ang ilang minuto, naka-boxers. Lay on the bed on your stomach. Sabi ko sa kanya at tumango naman siya bago humiga sa kama, gaya ng sinabi ko sa kanya. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahan akong umupo sa likod niya, bago ko dahan-dahang sinimulan ang pagmamasahe sa leeg niya. Nakahinga siya ng maluwag nang alisin ko ang lahat ng knots sa kanyang kalamnan. Minasahe ko ng marahan ang anit niya. May magic ka sa iyong mga kamay, darling, wika niya sa paos na boses. Salamat, namumula kong sabi. Ilang minuto ko pa siyang minasahe, pagkatapos ay pinigilan niya ako sa pamamagitan ng paghawak sa mga kamay ko. Nawala na ang sakit ko darling, tumigil ka na. Tumango ako bilang tugon bago bumaba sa kanyang likuran. At pumunta ako at nagpalit ng damit at humiga sa gilid ng aking kama, at inakbayan ako ni Liam bago kami parehong nakatulog ng mapayapa at mahimbing. Kinabukasan, inihinto ng driver ang sasakyan sa harap ng kafe. Sinabi sa akin ni Amanda na makipagkita sa kanya. Kaya, karga-karga ko si Angela, pumasok ako para makita sina Amanda at James na nakaupo sa isang sulok na booth. Finally, you are here, bulalas ni Amanda na bumangon at niyakap ako sa gilid bago umupo sa tabi ni James at pagkatapos makipagkamay kay James, umupo ako sa tapat nila at pinaupo ko si Angela sa mesa. So, what did you want to tell me? Tanong ko habang nakatingin sa pagitan nila. Nagkatinginan silang dalawa bago sabay na nagsalita ng, we are officially in a relationship. Oh my gosh. Congratulations guys. I knew you both would rock. Salamat. So, umupo kami doon at nagkwekwentuhan habang nakaupo sa mga kape namin. Teka, hindi ka pa umaamin, sabi ni Amanda pagkasabi ko noon sa kanya. Subukan mong intindihin, mahirap talaga. Anong mahirap? Sabihin mo na lang yang 3 mahiwagang salita, sigaw ni Amanda. Pero, I just forget what to say every time I try confessing. Sinubukan kong mga tuwiran. Ano ba ang kinatatakutan mo? Biglang tanong ni James na medyo tahimik kanina. Ibinaba ko ang aking ulo, bumulong, hindi ko alam. Ang sagot mo sa bawat tanong ay, hindi ko alam. May alam ka pa ba? Sigaw ni Amanda. Calm down Amanda, sabi ni James. Arg, I want you both to be together, like lovely couples, sabi niya. Pero magkasama kami, kasal kami diba? Ungol niya, ayokong marinig ang mga excuses mo, umamin ka sa kanya, ngayong gabi. Ngayong gabi. No, hindi hadlang si Angela, susubukan ko, I mumbled. Makinig ka, sabi ni Amanda pagkaraan ng ilang segundo, birthday ko bukas at bilang birthday gift, magtatapat ka na sa kanya. Birthday gift, pero paano ako, ang pagtatapat sa kanya ay pwedeng maging birthday gift sa'yo. Just do it, Aliyah, napangiti siya. Okay, fine, finally, napabuntong hininga siya. Now guys, can we eat something if you both done fighting? Tanong ni James, na ikinatawa namin. And there is one problem, sabi ni James, at napatingin kaming dalawa sa kanya. Anong problema? Tanong naming dalawa. Your brother don't likes me at all, and when he will get to know that we both were together then he would definitely kill me, paliwanag ni James. Huwag kang mag-alala sa kanya, ako na ang bahala sa kanya, sabi ko sa kanya. Yes, don't worry, wala siyang sasabihin sa'yo, sabi ni Amanda sabay halik sa pisngi niya.
Kaya naman, sumunod na oras kaming tatlo na nag-uusap at nagtatawanan hanggang sa tinawagan ako ni Liam at pinauwi ako dahil gabi na. Alas 10 na ng gabi, naghapunan na kami at nasa kwarto niya si Liam. At gaya ng sinabi ni Amanda, kinailangan kong umamin sa kanya ngayong gabi, at literal akong nababaliw. Kasalukuyan akong nasa nursery habang pinapatulog ko si Angela pagkatapos siyang pakainin. Dahan-dahan akong gumagala sa nursery, tinatapik ang likod niya para makatulog siya. At sa wakas, makalipas ang ilang sandali, nakatulog siya. At ngayon lang, inilagay ko siya sa crib sa nursery niya para madali kong makausap si Liam. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng kwarto namin, iniisip ko kung kakatok ba ako o hindi. Itinaas ko ang aking kamay at sa pagbilang hanggang 3, kumatok ako at narinig ko ang malalim niyang boses na nagsasabing, "Come in." Bahagya kong binuksan ang pinto at sumilip sa loob nang makita ko siyang nakaupo sa kama at may laptop habang abala siya sa pagtatype dito. Pumasok ako sa loob at sinarado ang pinto sabay sabing, "Are you busy, Liam? Medyo, you want something?" "No, I just, nothing, mind I sit here?" "Of course, not." Bumuntong hininga ako at umupo sa tabi niya sa kama habang nag-scroll sa phone ko. Makalipas ang 15 minuto, tumayo siya at pumunta sa mesa at pagkasara ng laptop niya ay inilagay niya ito sa mesa. Nag-aalinlangan akong bumangon at sinabing, "You free now?" "Yeah, what happened?" sabi niya at lumingon sa akin. "Nothing. You want to say something?" "Yes, no, nothing, nothing." I shuddered at tinaasan niya ako ng kilay. "Kakaiba ang kinikilos mo simula noong nakaraang linggo, ano bang nangyayari sa'yo?" "Gusto ko lang sabihin sa'yo, tungkol kay Amanda." "What the hell, Aliyah? Tungkol kay Amanda, seryoso?" "What about Amanda?" sabi niya habang nakahalukip-kap. She is in a relationship with James." Bakas sa mukha niya ang galit pero hindi niya ito pinakita. "I don't think so that you wanted to tell me that, there is something else. Come on, speak up." "Yeah, I wanted to tell you something else even. Why the hell this is so hard?" "Amanda, bakit ba lagi kong ginagamit ang pangalan niya? May gusto ka pa bang sabihin sa akin tungkol sa kanya?" Tanong niya at kinalikot ko ang mga daliri ko, hindi ko alam ang sasabihin. Buntis ba siya? Biglang nanlaki ang mata ni Liam at agad akong umiling. No, of course not." At napabuntong hininga siya. "It's not about Amanda, it's about me," kinakabahan kong sabi. "What about you?" Naiinip na siya. Can you buy me a new laptop? Hindi gumagana ng maayos ang laptop ko." Nagsalubong ang kilay niya sa pagkalito na nagsasabing, "Okay. But that's not what you wanted to say. And this time I won't let you go until you tell me," dagdag pa niya. "Kasi the last time you acted suspicious, you ended up being kidnapped," sabi niya ulit. "I swear there is nothing like that." Then, sabi niya habang naiinis na tinapik ang paa niya sa sahig. "Aliyah," babala niya. Okay, pero ipangako mo muna na pagkatapos kong sabihin sa'yo, hindi mo na ako itutulak palayo." "Itulak kita palayo? Bakit kita itutulak?" "Itulak mo ako in the sense na hindi mo ako lalayuan," paliwanag ko. "At ipangako mo na hindi ka magagalit," dagdag ko. "Bakit naman siya magagalit?" "Okay, fine. Ngayon magsalita. On the count of 3. 1, 2, 3. Liam, nothing. I don't have to say anything," kinakabahan kong sabi at ngayon ay mukhang galit na siya. "I am counting until 5 and if you don't tell me then I know how to force the answers out of you," babala niya at napalunok ako. 1. Sabihin mo lang, Aliyah. 2. Come on. 3. Kaya mo yan. 4. Sabihin mo lang. "I love you, Liam," bigla kong sabi. Shit, hindi ako dapat magsabi ng ganito. At sa sumunod na 10 segundo, nakatayo si Liam na parang estatwa, nakatitig sa akin ng nanlalaki ang mga mata habang nakabuka ang bibig. He trailed off and I felt disheartened as I said, "I knew it. I knew you will get a shock, that's why." "It's okay, Liam. It's fine." Tumalikod na ako para lumabas ng kwarto pero hinawakan niya ako sa wrist ko, at hinila ako pabalik. "Say that again, Aliyah," utos niya. At umiling ako. Binigyan niya ako ng matalim na tingin at nakaramdam ako ng pagkatalo, sabi ko ulit. "I love you, Liam. I really do. I don't have words to describe it but I really love you. You make me happy, you kinda gave me a new life that I would love to spend with you." "I love you too, darling," sabi niya at nanlamig ang katawan ko.
Wait, ano? Nagbibiro ba siya o nananaginip ba ako o talagang sinabi niyang mahal niya ako? I love you Aliyah, more than anything else. Muli niyang sabi at sa pagkakataong ito ay sigurado akong hindi ako nananaginip at hindi rin siya nagbibiro. You do, halos pabulong na lumabas ang boses ko. Of course darling, I love you and I will always do. You are my first love and will be my last, I promise. Literal na tumulo ang luha ko sa puntong iyon. Yes, masayang bulalas ko bago ako literal na tumalon sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Niyakap niya ako pabalik. Pagkatapos kong humiwalay ay tumawa siya kaya napangiwi ako. Anong nakakatawa dun, tanong ko. Bakit mo naisip na magagalit ako sa iyo pagkatapos mong magtapat? Kahit hindi kita minahal pabalik, bakit ako magagalit? Sabi niya at namula ako dahil sa kahihiyan. Bakit mo naisip na magagalit ako sa iyo pagkatapos mong magtapat? Kahit hindi kita minahal pabalik, bakit ako magagalit? He said sobered up and I blushed, feel embarrassed. Hindi ko alam. Sinabi ko lang, sabi ko sabay baba ng ulo ko. Tinaas niya ang baba ko gamit ang daliri niya at sinabing, It's okay. I love you Aliyah. Nakangiti kong sabi, I love you too Liam, bago ko idinampi ang labi ko sa kanya para sa napakahabang halik. He was my love, my world and everything. So what kung hindi naging maganda ang simula ng story namin, in the end, it was all worth it. Makalipas ang ilang taon. Happy birthday, Angela, sigaw agad namin ni Liam nang magising ang aming 4 na taong gulang na si Angela. She clapped her hands excitedly at sabay naming niyakap siya. Thank you Dad and Mom, sabi niya sabay halik sa pisngi namin. Ow, you are welcome Angel, sabi ko sa kanya sabay halik sa noo niya. Did you both bring me gifts? Tanong niya at nagkatinginan kaming dalawa bago sabi ni Liam. We did, but you should wait till evening, when your friends will be here. Okay, inosenteng sagot niya. Now get up fast Angel, sabi ko sa kanya at tumalon siya sa kama bago tumakbo papunta sa washroom. God, napagod na ako. Buong hapon akong kasama ang party planner at sinigurado kong maganda ang palamuti sa hardin. Sa pagkakataong ito, pinilit kong magkaroon ng simpleng party sa bahay namin unlike her first birthday party, which was held at a huge hall. It was Liam's idea. Ikinasal sina Amanda at James 2 taon na ang nakalilipas, and Amanda is actually 2 months pregnant sa kanilang unang anak. At ngayon, nabubuhay ako sa pinakamagandang buhay kailanman. I have Liam with me who is really loving and caring though he sometimes do act like a jerk, and I have Angela to entertain us with her innocence and cuteness. Nakuha niya talaga ang utak ni Liam, she is too smart for her age. At gaya ng ipinangako sa akin ni Liam, sumali ako sa isa pang publishing firm noong 1 taon at kalahating gulang si Angela. At sa kasalukuyan, ako ang head ng aking department, amazing right? At napagtanto ko na kung bakit si Liam ay patuloy na sumisigaw sa kanyang mga tauhan, wala silang ginagawa ni isang trabaho ng maayos hanggat hindi ka sumisigaw sa tuktok ng iyong mga baga. Pero hindi ko naman sila laging sinisigawan unlike Liam. It was already evening and I was dressing Angela ng cute na baby pink dress. Mom, sabi niya habang sinusuklay ko ang buhok niya. Yes Angel. There is one more thing that I want. What do you want Angel? I want a little brother or sister, nakapout niyang sabi, inosente. Alam mo Mommy, may little sister si Elisa at ang cute niya, ang liit ng mga daliri niya. Nakipaglaro ako sa kanya, nung pumunta ako sa bahay niya last Sunday. Dagdag niya. Lumingon siya sa akin at malungkot na sinabing, gusto ko rin, naiinip ako, walang makipaglaro sa akin. Siya ay may luha sa kanyang mga mata at ang ulo ay nakatungo. Itinaas ko ang baba niya at tinanong, anong gusto mo, brother o sister? A sister, masigasig niyang sabi. Then I can play with her with my dolls. Napangiti ako sa sigla niya. And what if it is a boy? Saglit siyang nag-isip, habang nakakunot ang kanyang mga kilay sa pagkalito. If it is a boy then also it's okay, then too he will have to play with me and my dolls. Tumawa ako sa kanyang kainosentehan at sinabi, you will get a brother or a sister soon, Angel. Really? Yes. Pinky promise, sabi ko sabay halik sa noo niya. Now come on, don't you want to see your gifts? Tanong ko sa kanya at masaya siyang tumango bago ko hinawakan ang kamay niya, at iginiya patungo sa nursery niya. Nakatayo na si Liam sa labas nito. Okay, close your eyes little angel, sabi ni Liam at pumikit siya. We actually got her nursery renovated, the way she wanted it to be plus gusto niya ng maliit na library, mahilig siyang magbasa ng mga picture book. Kaya, nagdagdag din kami ng maliit na bookshelf sa library niya. At syempre, gusto pa niya ng bisikleta.
Binuksan ni Liam ang pinto at iginiya siya papasok. Okay, open your eyes little angel, sabi ni Liam at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at napabuntong hininga. A library, bulalas niya. And a bicycle, muli niyang bulalas nang makita ang bicycle na nakatayo sa sulok ng nursery niya. Lumingon siya at niyakap kami sabay sabing, "Thank you. You are welcome little angel," sabi ni Liam na ginulo ang buhok niya at kumunot ang noo ko sa kanya. Sinuklay ko lang ang buhok niya at sinira mo. Oops, sabi ni Liam, gagawin ko ulit ang buhok niya, don't worry, darling. Maya-maya lang ay dumating si Abigail at sinabing, Mr. Parker, andito na po ang mga kaibigan ni Angela, hinihintay siya sa garden. Tumango naman si Liam bago hinawakan ang kamay niya at pumasok silang dalawa sa kwarto, at sinuklay ulit ni Liam ang buhok niya bago siya ibinaba habang nakasunod ako sa likuran nila. Pagdating namin sa garden, tumakbo si Angela at sumama sa mga kaibigan niya na bumati ng happy birthday. Ang garden ay pinalamutian ng magandang fairy lights at mga balloons at sa gitna ay nakatayo ang birthday cake ni Angela, na pinili ko. Nakatayo kami roon at pinagmamasdan si Angela, habang tumatawa kasama ang kanyang mga kaibigan at naglalaro. Sorry, we got late, bulalas ni Amanda mula sa likod at napalingon kaming dalawa sa kanya habang magkahawak kamay silang naglalakad ni James papunta sa amin. Hindi pa rin gusto ni Liam si James, dahil lang sa akin kaya niya siya tinanggap bilang brother-in-law. Hindi sila nagsasalita, nag-hi and hello, lang sila para formalidad. Tita Amanda, tumakbo si Angela papunta sa amin at niyakap siya habang iniaabot ni Amanda ang regalo niya. Nagpasalamat siya bago tumakbo pabalik sa kanyang mga kaibigan. How are you little sis? Tanong niya. I am good. I think you forgot that you even have a brother, reklamo ni Liam at tumawa kaming lahat. Paano kita makakalimutan, brother, sabi ni Amanda sabay hila sa pisngi niya at inikot niya ang mga mata. I am feeling hungry, can I have something? Tanong ni Amanda. Of course, the dinner is over there, sabi ko sabay turo sa sulok ng garden at naglakad palayo habang nakasunod si James sa likod niya. Ibinalik namin ang atensyon namin kay Angela para makita siyang sumasayaw kasama ang kaibigan niyang si Lucas. I think Lucas likes her, bulong ko kay Liam at narinig ko siyang umungol, I won't let her date anyone before she turns 18. Hinampas ko ang braso niya sabay sabing, ngayon huwag kang maging overprotective na ama. No doubt about that, tumawa ako. Tapos na ang party at tulog na si Angela sa nursery niya. Nasa kwarto kami habang si Liam ay nakatayo malapit sa salamin at nagsuklay ng buhok at may gusto akong sabihin sa kanya. May gusto akong sabihin sa'yo Liam, wika ko. Yes darling. Pero hulaan mo muna, ano kaya yon? Nag-isip ako ng pahiwatig na maibibigay ko sa kanya pero walang pumasok sa isip ko, napaupo ako sa gilid ng kama habang nag-iisip ng biglang may dumating na ideya. Liam, tawag ko at nagham naman siya bilang sagot. Gusto mo ba ng maraming bata? Maraming bata, parang exciting diba, wika niya bago niya ipinagpatuloy ang pagsusuklay, pero bigla siyang tumigil at pagkababa ng suklay ay lumingon siya sa akin. Aliyah, are you pregnant? Tanong niya at nakangiting tumango ako. Nanlaki ang mga mata niya at may malaking ngisi sa kanyang mukha nang tumalon siya sa akin, dahilan para mapaupo kami sa kama kasama siya sa ibabaw ko. Are you serious? For how long? Tanong niya. 3 weeks, bulalas ko. At sinasabi mo sa akin ito ngayon? No, actually, I got to know about it just a week ago so, I decided to surprise you on Angela's birthday, paliwanag ko. Mariin niyang idiniin ang labi niya sa labi ko habang hinahalikan ko siya pabalik. I can't believe it, sabi niya sabay hila at napangiti ako. We will be having another kid, muling bulalas niya na hindi pa rin makapaniwala. Oo at sa pagkakataong ito, hindi na ako mag-iisa, mahinang sabi ko nang maalala ang nangyari noong nakaraan. Of course, you won't be alone. I will be there with you darling, I promise. Sabi niya at naniwala ako sa kanya cause he never broke the promises he made a few years ago. Ako ay masaya, kontento at payapa sa aking buhay. Nang dumating si Liam sa aking pintuan dala ang kanyang request na 10 minutes, hindi ko alam na pagbibigyan ko siya ng 10 minutong iyon ay gugugol ko ang natitirang bahagi ng aking buhay kasama siya. Sapagkat, ang buhay ay hindi tiyak ngunit sigurado ako sa isang bagay na ang pagbibigay sa kanya ng 10 minutes ay isa sa pinakamagandang desisyon ng aking buhay. At kung nagtataka kayo, pagkaraan ng 9 na buwan, nagsilang ako ng isang lalaki. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Aliyah at Liam. Forgiveness is the best form of love. Kailangan ng isang malakas na tao para humingi ng sorry, at mas malakas na tao para magpatawad. Kung ang dalawang puso ay nakatakdang magsama, gaano man katagal,
gaano kalayo ang kanilang narating, gaano man kahirap, pagsasama-samahin sila ng tadhana upang pagsaluhan ang kanilang pagmamahalan magpakailanman. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.